Hello mga kasarap! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's Karinderya serye, medyo late na rin po ako nagising ng mga oras na to. Nasa pagitan po ito ng mga alas 10 hanggang alas 11. Patipla na ako ng kape kay Nene and then kumain ako ng almusal. Konting kanin lang, tsaka yung gulay ang kinain ko. Kung makikita niyo po mga kasarap ay meron ako diyang mga labahin. Nalaban ko na yan kahapon. Yun yung mga shorts, brief at tsaka mga decolor. Ang naiwanan lang ay yung mga towel na puti at tsaka yung mga puting t-shirt at sando. Bali yung mga puti na naiwan ay isinalang ko na yung kahapon at tsaka pinakusot ko na lang kay Mother Earth sa kamay kasi nagkakamay siya kapag puti. Dahil mas gusto daw niya kinakamay niya para makita niya kung may dumi o wala. Usually naman puro sando ko puti at tsaka kay yung mga decolor lang at tsaka t-shirt na puti. Then chinek ko na muna at sinalang ko para balawin na lang yun. Then after lalagyan ko na lang yun ng downy. May customer na rin naman po kami kaya lang itong araw na to ay pero parang malamlam. Alam mo yung panahon na hindi ma-explain malamlam kung tawagin. Parang uulan na parang hindi, na parang malungkot na parang hindi. Wow, pati panahon nakikiayon na. Talaga ba? May customer naman na kami kaya lang hindi din ganun kadami. Actually, itong nagbo-voice over ako na to hapon na. Yung lunchtime namin hindi kami masyadong maraming customer. May mga araw talaga na ganun. Ika nga ay hindi laging Pasko. Tsaka chinek ko na rin yung parking. Nandiyan pa rin yung motor ko na si Akusa. Tsaka kami nakapark na motor ng customer. And then, chinek ko yung ilaw kung nakabukas at eto, may mapapagalitan kasi. Nakabukas yung ilaw ng parking. Nakapark pa rin dyan yung kay Boss Ontong na truck ng beverage at tsaka kung makikita nyo, walang masyadong customer. Pinapakita ko sa inyo. Oops! Ayan na naman po siya. Pakipollow and share naman po itong Eds Hernandez Kasarap. Maraming po salamat mga kasarap. Kailangan din natin makita yung sabi nga yung other side ng Raisin Eatery na hindi araw-araw ay Pasko. So, ganun pa man may mga customer pa rin naman po tayo kahit papaano. At malapit ng mag-lunch break niyan. Ang nandiyan sa kaha ay si Raisin, yung ano ko si Esan, si Mika, at kasama din dyan si Nene at saka si Genggeng, wala si Miranova. Si Mother Earth at saka si Ursula ay maaga nakapagluto kaya nakauwi na sila. Kinusot naman ni Mother Earth yung mga puti para isasalang ko na lang sa Banlawan at umuwi na rin siya. Nainip ako at kaya naisipan kong dumalo kay Father. Sinama ko si Michael, yung aking bayaw at saka yung anak niya na si Marga. Habang inaantay niya na nasa hospital pa si Lenlen, yung kapatid ko, kasi ang akala nila ay due date na. Yung pala ay nalimang lang. Ang date pala ng kanyang due date ay February 22. Kasi ako ang inaantay kong due date yung mutulan lagi ng internet, ng kuryente, tubig. Oops! Due date pala yun. Hindi pala yung labor time. Mga oras na to ay nandito ako sa sementeryo, dito sa gateway. Bali magsisindila ako ng kandila dyan kay Father at saka kay Chichi. Na-miss ko rin bigla si Chichi Actually kahapon ay nanggaling na ako dito at dumalaw ako kay tatay din at saka kay Chichi. Hindi na ako nakalipat kay tita at kasi medyo papadilim na. So ngayon habang nandito kami sa gateway ay kakwentuhan ko si Michael, yung bayaw ko. Kasama namin yung anak niya na si Marga, yung aking pamangkin. So kwentuhan lang kami i-message niya muna si Lenden na sa akin na lang mag-PM para kung susunduin na siya sa hospital ay pauwi na kami. Then naantay lang naman namin yung PM ni Maylin hanggat hindi pa siya nag-PM na susunduin ay nandito muna kami sa gateway at nagkakwentuhan. Namiss ko rin kasi si Chichi tsaka si tatay. At sana nga masaya naman si Chichi at tsaka si tatay. Sila nang bagong nagbabanding ngayon dahil sila nang magkasama. Tay laging babantayan si Chichi. Pag mo hayaang lumabas, naku makulit siya. Tsaka napakadaldal niyan. Baka kung sino-sino daldalin niyan. And then kami lang dito sa gateway, dito sa may aming pwesto ni tatay at tsaka yung pamangkin ko na si Marga na nangungulit. Kahit saan kasi siya pumunta ay lagi siyang may dalang laruan. So kwentuhan lang kami rito. Oops! Meron pala ako hindi nasabi. Magkakape nga pala ako niyan. Hindi na ako nakapagkape. Ang sabi ko na lang kay Michael ay dadalhin ko yung kape dito sa sementeryo. At dito na lang ako magkakape. Dapat ang isasama ko ay si Miranova. Hindi ko na siya natawagan dahil pumayag naman si Michael na pumunta kasama yung pamangkin ko na si Marga habang inaantay nila na sunduin nila si Lenlen dahil nasa hospital pa. So ayan, nagkukulitan kami ni Marga. Hindi raw siya nakapagpusod at nawawala doon sukulay nila. Wag nang magtaka pag sa bahay. Hindi sukulay, nail cutter. Ang madalas na nawawala. Ewan ba natin parang kinakain. Kahit naman dito sa karinderya nawawala yung kutsara tsaka tinidor. Di ko malaman kinakain ng customer ba ginagawang souvenir. Pwede naman mahina souvenir. Yun nga lang, wala akong ibibigay na souvenir. So magkatapos yan, tumawag na si Lenlen at ang sabi okay na raw at nagpapasundo na kaya nauna na ako umuwi. Sabi ko sa kanila ay diretso na sila dun sa hospital pag sundo kay Maylin at ako ay pauwi na rin naman ako. So mga kasarap ng mga oras na to ay maghihiwa-hiwalay na kami dahil pauwi na ako at diretso naman sa hospital susunduin nila si Lenlen. So ilang mga kasarap, maraming po salamat sa patuloy niyo pagsuporta sa Eds Hernandez Kasarap. Lagi po natin tatandaan na sana ay laging magawa ko na yung aking laging sinasabi na hindi ko matupad-tupad na galing pa naman sa akin pero hindi ko magawa. Lahat pwede pero hindi lahat dapat. Bye-bye!